Ilang araw na lang at abot kamay na sana ng 17 years old na dalagita ang pagtatapos sa senior high school. At excited na ito sa pagpili ng kurso na kanyang kukunin sa pagpasok niya sa kolehiyo. Subalit ang pangarap na ito ni Precious Harry ay hindi na niya matutupad. Dahil sa maagang naputol ang buhay ng dalaga at ang masakit ang bumawi ng kanyang buhay ay ang sarili niyang ama. Dalagita, binugbog at pinagpapalo ng tubo ng sariling ama. Patay ang March 9, 2026, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Sagay City Municipal Police Station. Sa tawag ay humihingi sa kanila ng tulong ang isang matanda dahil sa binugbog umano ng kanyang anak na lalaki ang kanyang apong babae. Agad namang nagtungo ang grupo ng Sagay City Police sa lugar sa Fortuneville Subdivision sa Barangay Rizal, Sagay City. Sa loob ng bahay na ito na may kulay orange na gate sila itinuro ng caller. Pagpasok nila sa compound ay pinasok nila ang isang bahay na bagamat yari sa semento ay wala pa itong pintura. Ayon sa nakausap nilang matanda ay bahay ito ng kanyang anak na lalaki na si Joey Ven Braza o Jan Jan. Nang malaman nila na nasa loob pa ang biktima at ang kanyang ama ay agad na kumilos ang mga pulis. Sinubukan nilang katukin ang pintuan subalit walang sumasagot. Kaya naman napilitan na ang mga pulis na sirain ang pinto. Nang mabuksan ang pinto ng kwarto ay isang nakakagulat na tagpo ang sumalubong sa kanila. Mula sa higaan ng nasabing silid ay naroon at nakahandusay ang isang dalaga. Hindi na ito gumagalaw at duguan ang kanyang mukha. Samantalang sa gilid ng kama ay naroon naman ang lalaki na tulala, walang imik at nakatingin lang sa biktima. Ang dalaga ay kinilalang ang 17 years old na si Precious Harry Balicuatro. Samantalang ang lalaki naman ay kinilalang ang kanyang ama na si Joey Vin Braza alias Jan Jan. Sinubukan pang isugod ng Sagay Emergency Response ang biktima sa pagamutan. Subalit dahil sa malalang sugat na tinamo nito sa ulo ay diniklara itong wala ng buhay pagdating sa ospital. Maliban sa katawan ay nakita din sa crime scene ang may bahid pa ng dugo na shock ng motor na siyang ginamit ng suspect na murder weapon. Maayos namang sumama sa kapulisan si Joey Ven o mas kilala nila sa tawag na Jan Jan at agad ding inamin ang kanyang nagawa. Ang biktima ay kinilala na si Precious Harry Balicuatro, 17 anyos at magtatapos na sana ng senior high school ngayong Marso. Sa ginawang investigasyon ng PNP, nalaman nila na lumaki si Harry sa kanyang ina at 2 taon pa lamang ito na naninirahan sa bahay ng kanyang lolo at lola sa side naman ng kanyang ama. Sa kwento ng ina ni Precious, nagtatrabaho siya sa Boracay na mabuntis siya sa anak. Sa Boracay niya na rin ito isinilang. Nang mabuntis ay pinaalam niya ito kay Jan Jan Braza noon, subalit hindi ito nagpakaama sa anak. Sa halip ay pinabayaan nito ang nobya kahit pa nga ng mga anak ito. Ayon sa kanya, sinabi sa kanya ng lalaki na ayaw itong payagan ng mga magulang noon. Kaya naman walang nagawa ang ina ni Harry kundi akuin ang responsibilidad ng pag-aalaga at pagpapalaki sa anak. At para magawa iyon ay nagpasya siya na magtrabaho sa Maynila. Iniwan niya si Harry sa kamag-anak habang sinusuportahan niya ito. Nang mag-1 taon si Harry ay nagpasya siya na bumalik na sa Sagay City at nanirahan sa Santiago, kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sa Santiago ay lumaki si Harry na isang mabait na bata, magalang at mapagmahal na anak. Para suportahan pa rin ang mga pangangailangan ng anak lalo na sa pag-aaral, ay nagdesisyon muli ang kanyang ina na magtrabaho sa Cebu. Naiwan si Harry sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola sa Santiago. Sa mahabang panahon ay hindi nagparamdam ang ama ni Harry sa kanila. Hindi ito nagbigay ng sustento at kahit mga konting tulong para man lang sa kanyang pag-aaral. Bagamat hindi naman ipinagkait ng kanyang ina kay Harry ang katauhan ng kanyang ama, kaya naman kilala niya ito. Ganun pa man, lumaki si Harry na malayo sa ama at mas malapit ito sa kanyang ina. Hanggang sa gumraduate si Harry ng high school noong 2024. Sa pagkakataong ito ay hiniram si Harry ng kanyang mga lolo at lola sa side ng kanyang papa na nakatira sa Barangay Rizal. Dahil nga nasa Cebu naman ang kanyang ina ay hiniling ng mga ito na sa kanila naman manirahan si Harry at sila naman ang magpapaaral sa kanya sa senior high school hanggang kolehiyo.
May kaya sa buhay ang pamilya ng papa ni Harry. At sa akala na mapapaganda ang katayuan ng anak sa mga ito at para na rin mas mapalapit ito sa kanyang ama ay pumayag ang ina ni Harry. Kaya naman, nang mag-enroll ito ng senior high school ay sa bahay ng lolo at lola niya sa side ng kanyang ama naman siya nanirahan. Sinubukan din naman ni Harry na maging malapit sa kanyang ama na si Janjan Brasa, isang tricycle driver na nakatira lamang sa tabi ng bahay ng kanyang lolo at lola. Noong una ay tila okay naman na naging relasyon ng mag-ama hanggang sa tumagal at lumabas na ang mga problema. Bagamat nasa poder ng ama ay hindi naman naputol ang communication ni Harry sa kanyang mama na noon ay nagtatrabaho sa Cebu. At sa tuwing tatawag ito sa ina ay palagi itong nagsasabi ng problema. Ilan na nga sa mga sinumbong nito ay ang di nila pagkakasundong mag-ama. Malimit kasi siyang pagalitan nito at kalaunan ay nagagalit umano ito sa tuwing pupunta si Harry sa bahay ng kanyang mga lola sa Santiago. Sa kabila ng di pagkakaunawaan ay nanatili pa rin si Harry sa bahay ng kanyang mga lolo at lola at hindi na lamang pinapansin ng ama na nakatira din sa iisang compound. March 9, 2026, sa salaysay ng lolo ng biktima, sa side ng kanyang ama ay maagang gumising si Harry para maghanda sa kanyang pagpasok sa school dahil nga araw iyon ng Lunes. Habang naghahanda ang dalaga ay siya namang paninermo ng kanyang ama. Ayon sa kanila ay nagagalit ito dahil hindi nito sinamahan ng kanyang lolo sa lakad nito noong nakaraang araw. Isa pang bagay na ikinagagalit nito ay madalas na gabi na kung umuwi ang dalaga at malimit itong magtungo sa mga kamag-anak sa Santiago. Sa kabila ng paninermon ay nagsawalang kibo naman ang dalaga at nagpatuloy sa kanyang paghahanda para pumasok. Paglabas niya ng bahay, lalabas na sana siya ng gate nang hilahin siya ng galit na ama at ipinasok sa loob ng bahay nito. Pagpasok sa loob ay nilak nito ang pintuan at narinig na lang nila ang pagsigaw ni Harry ng tulong. Dahil dito ay agad silang tumawag ng mga pulis. Sa salaysay naman ng suspect, ayon sa kanya ay totoo nga na nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang anak. Ginagalitan niya umano ito dahil sa madalas na itong umuwi ng gabi at lagi itong sumasama sa mga barkada. Ayon din sa kanya ay nagalit siya nang sagot-sagutin siya nito at sabihan ng walang kwentang ama. Ayon pa sa kanya ay kumuha ito ng kutsilyo at sinubukan siyang saksakin kaya siya nagkaroon ng sugat sa kamay. Dito na umano siya nagalit at kumuha ng shock ng motor na naipalo niya sa ulo nito. Sinabi din ng suspect na 1 linggo na siyang hindi nakakatulog at umiinom siya ng gamot laban sa depresyon. Sa report ng PNP ay walang anumang record ng suspect sa kanilang barangay. Wala itong record na gumagamit ng illegal na gamot at wala din itong bisyo. Sa ngayon, ang suspect na si Janjan Braza ay nasa kamay na ng Sagay City Municipal Police Station at nahaharap sa kasong parricide. Samantalang ang katawan naman ni Harry ay iniuwi na sa Santiago ng kanyang ina. Labis naman ang paghihinagpis ng ina ni Harry dahil sa ang anak na inalagaan niya ng mahabang panahon at pinalaki sa kabila ng labis na kahirapan ay papatayin lang ng sarili nitong ama na 2 taon niya pa lang na nakakasama. Imbis na bumawi para sa kanyang mga pagkukulang, ay ito pa ang walang awang kumitil sa buhay ng dalaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.